nakikita ko na handang-handa na kayo magpuri sa Panginoon dahil kanina pa lang hindi pa oras. May mga nakatayo na at nagsisimula na magpuri sa Panginoon. But before we go on, let us all read po muna these verses ng salita ng Diyos. Sama-sama po natin basahin. Ready? 1, 2, 3, go! Sabi po dyan, the fire must continually burning. Amin po ba? Kaya sa umaga pong ito, naniniwala po ako na ang bawat isa ay nag-aalab, nag-aapoy sa pagpupurit pagsamba sa araw pong ito. Kaya minsan pa, hallelujah, sige po, let us acknowledge, let us enthrone the presence of God. Sama-sama po natin palakpakan ng Diyos, yung nag-aalab na palakpak para sa hari ng mga hari, and yung pagsigaw ng tagumpay. Let us all shout, hallelujah! Let us all shout, Jesus! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Sige po, sa umaga pong ito, hawakan niyo po yung katabi niyo, yung nasa kaliwat kanan niyo, dahil mananalangin po tayo ng may apoy. Hallelujah! Dahil sa araw pong ito, huling linggo po ito ng November, at hindi po tayo papayag na hindi tayo mag-aapoy, kundi patuloy tayong mag-aapoy sa paglilingkod at pagpupuri sa Panginoon sa pananalangin. Ngayon pong oras na ito, ipapanalangin po natin, let us rebuke the espiritu ng katamaran sa pagpupuri, espiritu ng katamaran sa pagsamba. Come on, hallelujah! Let us rebuke, cast out ay spirit na hindi nagmumula sa Panginoon, yung espiritu ng timidity, yung espiritu ng katamaran sa pananalangin. Hallelujah! Panginoon, sa oras po ito, sama-sama po Panginoon namin, Lord God, na dinadalian, pinapalayas ang espiritu ng katamaran sa pagpupuri, katamaran sa pagsamba, ang mga timid, Panginoon, na pagsamba at pagpupuri. Right now, we command you to get out in this place. Be powerless in every life right now. In Jesus' name, maging espiritu, Panginoon, ng mediocrity, yung mga espiritu ng pagkukunwari, Panginoon, sa pagsamba right now, we command and we rebuke right now in Jesus' name. Shakadarababa seyarababa, shekadaraba sendaraba, shekalababa se. At sa oras pong ito, sama-sama na po natin pakawalan ang apoy, ang grabing pagkilos, the mighty presence of the living God sa ating kalagitnaan. Sa araw pong ito, come on, declare that God will do the great things, that God will do signs, wonders, and miracles, na ang Diyos ay magpapagaling sa araw na ito, magpapalaya, magbabago ka, Panginoon, sa araw pong ito. Once again, God, you will go to consume, Lord God. Consume us with your fire, Lord. In Jesus' name. Panginoon, salamat po, Diyos. Patuloy ka namin, Panginoon, ini-enthrone sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, hayaan mo, Diyos, na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, na Panginoon, sa araw pong ito, uuwi kami, Panginoon, na binago mo. Uuwi kami na pinagpahala mo. Uuwi kami at na mararanasan namin, Lord God, na naranasan ang kaluwalhatian at kapangyarihan mo. Magpapagaling ka sa araw na to. Magbabago ka, magpapalaya ka, Panginoon. You will do signs, wonders, and miracles, God, upon our midst, Panginoon. Salamat po, Diyos, Lord God, that truly, if there is your presence, there is freedom, there is joy, and there is peace, and there is love, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa umaga pong ito, Panginoon, sa buong service po na to, hallelujah, maging yung mga parating pa lamang, Panginoon, patuloy nilang mararanasan ang banal mong presensya, ang kaluwalhatian mo sa aming mga buhay, sa presensya o sa lugar pong ito, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, ang aming bansa ay patuloy na pinagpapala. Lord, ang Israel, Lord, maging ang lahat ng bansa, Panginoon, dinideklara namin na ito ay sa'yo. Ito ay sa'yo, Panginoon. Kaya patuloy po namin, Lord God, dinideklara ang paghahari mo sa bawat bansa, oh Lord God, higit sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, sama-sama na po natin palakpakan, pasalamatan ng Diyos, dahil ang Diyos ay tagumpay, ang
Diyos ay laging tagumpay. Ang Diyos ay lagi natin kasama. Hallelujah! Let us all shout, hallelujah! Oh, hallelujah! We give you praise, God. We give you all the glory. We declare your victory, God. Your greatness upon our midst, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos. Sama-sama po namin itinataas ang aming mga kamay at ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. For you alone deserve all the glory. For you alone deserve all our clap offering of praise. Minsan pa, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. To you be all the glory, all the honor, all the praises. All the worship belongs to you, God. This is what we pray in Jesus' name. At ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah! Praise God! Tunay nga pong nagagalak ang Panginoon sa ating kalagitnaan at kasama yung mga anghel at ligit po at maging tayo dahil may mga baguhan po tayo mga kasama sa umaga pong ito. Hallelujah! Pwede po bang pakitaas yung kamay po? Si Princess, si Kuya Lawrence, si Ate Kayla, si Brittany, si Kylie, si Helen. Ayan po sila. Pakitingnan nyo po. Hallelujah! Hallelujah! Welcome po sa pamilya ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Nagagalak po kami at naniniwala kami nagagalak ang Panginoon. Kaya sa umaga ito, sama-sama na po natin silang batiin at magbatian na po tayo sa umaga pong ito. Hallelujah! Hey! Sige po, makakaikot na po tayo at batiin po natin ng may ngiti sa ating mga labi, ang ating kapatid na may pag-ibig. Hallelujah! I wanna go! Help me to know. Napagandang tingnan. Ang bawat isa ay nagmamahalan. I'll follow your lead, 'cause I wanna be the one that goes to your heart. I wanna grow, help me to know how to live in the light of your love. Wala po ba iiwan sa mga upuan? I wanna be praise God. the one that comes to your heart. I wanna grow, help me to know how to live in the light of your love. I'll follow your lead, 'cause I wanna be the one that comes to your heart. And I won't stop. I won't stop running. I won't stop. I wanna be the one becoming. Praise God. Yung tapos na po, pwede pong pumalakpak at kumawit po sa Panginoon habang umiikot pa yung iba. I won't stop running, I won't stop. I wanna be the one becoming someone like you. Be more like Jesus. More like you. Yeah. I won't stop. I won't stop running, I won't stop. I wanna be the one becoming the one more like you. Make me more like you. Kaya kung tapos na po yung iba, makakabalik na po sa mga upuan at sama-sama kumawit. Hey. I wanna grow, help me to know how to live in the light of your love. I'll follow your Sige po, lead. samahan po natin ng konting palakpak. Yan. The one At konting that sway comes ng gabay habang inaantay po natin I yung ibang wanna mga balik grow, sa kanilang help mga me to upuan. know Hallelujah. how to live in the light of your love. I'll follow your lead, 'cause I wanna be the one that I wanna go. I wanna grow, help me to know how to live in the light of your love. I'll follow your lead, 'cause I wanna be the one. I wanna sing, whoa, whoa. I wanna grow. Oh, Sama-sama po.
sa tari ng mga hari. Hallelujah. Makakaupo na po tayo muna sumandali. Hallelujah. Praise God. Katulad nga po ng lagi nating nararanasan sa bawat araw ng paggising po natin, nararanasan natin yung grabing kabutihan at pag-ibig at biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amin po ba? Kaya na tayo patuloy nararito dahil patuloy po nating maririnig minsan pa kung ano yung ginawang kabutihan ng Diyos po sa buhay ng ating mga kapatid. As the Word of God says in 1 Corinthians chapter 15 verse 57, give thanks to the Lord, no, for He gives us the victory. Na walang iba kundi ang Panginoon. Sa Kanya lamang tayo magpapasalamat dahil Siya ang lagi nagbibigay po sa atin ng katagumpay. Amin po ba? Minsan pa nga po, lahat ng tagumpay, hallelujah, pumalakpak sa Panginoon na buhay. Hallelujah, hindi tayo magsasawang magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, let us hear the goodness of God po sa buhay po nating kapatid. Tinatawagan ko po si Ate Danica. Yeah, praise God. Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord sa nangyari. Alam mo yun, yung favor ng Panginoon kasi nung Monday, sinama tayo ni Bien sa praktisa nila. And ang galing lang ng Lord kasi nung nasa MB kami, sabi ko sa Panginoon, Lord, sobrang ingay dito, sobrang daming tao, paano tayo makakapag-share ng word of ganyan. Tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit kasi may place na inano si Bien nung una, and sabi niya sa MP daw po sila, and habang nagpa-pray tayo sa Panginoon, biglang lumapit si Ben sa akin na, Ate, lilipat po kami ng place dun sa... And ang galing lang ng Lord kasi, alam mo yung habang nagpa-pray tayo na lumipat ng place kasi sobrang ingay sa MP. And ang galing lang ng Lord kasi yung nilipatan po nating place na pagpa-practicean po nila is tahimik, walang tao, walang masyadong maingay. And ang galing lang ng Lord kasi, ano mo yun na, yung Lord, nandun yung favor ng Panginoon, yung provision ng Lord na makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos sa classmate ni BNN. Salamat sa Panginoon sa knowledge and wisdom na binigay niya kasi, ano yun, sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko nga kay BNN, na sobrang talino ng matatalino yung mga classmate, yung mga Englishero. Ito lang tayo, simple lang tayo, maganda lang, charot. And alam mo yun, joke lang. And alam mo yun, ang galing lang ng Lord kasi, di ba, sabi nga ni tatay sa akin na kahit yung iba doon tumatawa, pero yung hinihipo sila ng Panginoon. And salamat sa Panginoon sa katagumpayan niya na sa nangyaring sa evangelism, sa mga classmate ni Bian. Kasi sabi ko nga kay tatay, hindi po aksidente kung bakit sumama rin po ako sa practice nila Bian kahit aalis ako. And salamat sa Lord sa katagumpayan niya. And nakakatawa lang kasi yung Lord talaga, yung Lord yung magbibigay sa iyo ng karunungan at kalakasan para ibahagi yung salita ng Diyos. And diba, ito na yung panahon para na ibahagi natin yung salita ng Diyos. And sabi nga diba, na maging ulo tayo, wag tayong maging buntot sa mundong ito. Kaya yun lamang po, all glory belongs to God po. Amen. Praise God. Minsan pa po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po, grabe, sobrang buti ng Panginoon, no? Na talagang once we receive the Holy Spirit, as the Word of God says in Acts chapter 1, verse 8, na talagang hindi natin mapipigilan na ipahayag yung salita ng Diyos. Ayon po ba, sasabi po sa 2 Timothy chapter 4, verse 2, na out of season or in season, kailangan nating ibahagi yung salita ng Diyos. At nakita po natin, narinig po natin na wala naman siya talagang plano mag-share ng Word of God kasi sasamahan niya lang naman si Bien sa school, sa practice. Pero dahil nangusap ang Diyos sa kanya at alam po natin na handa siya at mahal ng Diyos yung mga taong nandun, kaya ginamit yung buhay niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nasaan man po tayo nilalagay ng Panginoon, basta may pagkakataon, gamitin po natin yon para ibahagi yung salita ng Diyos. Kaya minsan pa po palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! At ngayon po tinatawagan ko na rin po si Ate Grace po. Yan, para magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Praise God po. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Gusto ko pong ibalik ang lahat ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon sa ginawa po ng Diyos sa buhay ni Kuya Arnel po. Alam naman po natin yung pinagdaanan niya, pero tagumpay ang Diyos na pinaglingkuran natin. Sabi po dun sa Isaiah 41:10 na dadanas tayo ng mga pagsubok, mga trials, pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya lahat ng papuri po talaga ay sa Diyos lamang nararapat, hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil magaling tayo kaya tayo nagtatagumpay, bagkus tagumpay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya glory to God po.
Praise God. Tunay nga po sabi sa salita ng Diyos, Psalms 103 verse 2. Sabi po to 3, sabi po doon, bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits, who forgives our sins, and yung heal our sicknesses. Amen. Kaya naniniwala po tayo. Tingnan nyo naman po si Kuya. Laging nandito kahit po may ganyan. Dahil naniniwala po tayo na siya ay pinagaling na ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lahat po may kadahilanan po. Kaya nga one time na pumunta po kami doon sa kanila na dati daw po hindi mahuli-huli sa Bible study. Ngayon po, anytime pwede na po siya mag-Bible study. Na hallelujah! Kasi ang Diyos po, ang nais po ay tayo ay tumugon po at lumapit lagi sa Panginoon. Hallelujah! Kaya ngayon po, tawagin naman po natin ang ating pinakagwapo. Ay, hindi pala. Yung gwapong-gwapong Kuya Ronel. Pinakagwapo sa paningin ni Ate Grace, syempre. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa buong linggo na dumaan po. Una sa lahat, yung pagpaprovide ng Diyos. Kahit 4 days tayong absent sa trabaho, pero yung Panginoon na yung kagalakan, yung kapayapaan, saka yung pangailangan natin is binibigay po ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na dahil po sa natapos na ginawa po nating kisame. And yung miracle talaga ng Lord dun sa pag-ano po natin ng ilaw, talagang naramdaman ko yung talagang pagkilos ng Diyos kasi biruin mo, ibinigay po sa atin na mura yung ilaw na yan. Sa kabila nung pangangailangan nung tatay na yun, ramdam ko yung pangangailangan nila kasi nagkwekwentuhan kami. Sabi niya, talagang ibinigay ko na lang to kasi lugi na ako, yung financial niya daw, na kwento niya sa akin. Then yung pangailangan niya, may anak po siya na, na sped. Nararamdaman ko yung talagang niya sa financial dahil naranasan ko rin yun. And tunay nga, talagang hindi aksidente na nangyari yun kasi yung kwento niya nga, nagpre-pray din siya na mapunta daw sa tamang tao yung ibinibenta niya na ilaw. And sabi niya, ang daming gustong kumuha na ito eh. Pero hindi sila natutuloy. Tayo, yung day na yon na kailangan natin yung ilaw, talaga sa atin na ibinigay po, no? Naalala ko dun yung kay Elijah yung sa Aklat ng Mga Hari. Yung, di ba, yung pangailangan ni Elijah binigay ng balo. Then yung balo, na-bless siya, pinagpala siya dahil dun sa pagtulong niya sa lingkod ng Diyos. And yung araw na yon talagang yung puso ko hindi, parang ayaw namin umuwi kasi may gustong ipagawa yung Diyos. And pinag-pray po natin yon yung tatay na yon. Talagang nakita ko sa kanya na naluluwa-luwa siya. Ganun kailangan nung mga tatay na katulad natin na kailangan nila yung Diyos, hindi lang yung mga bagay na kalakasan, yung bagay na pinansyal. Pero yung talagang kailangan ng tao ngayon is yung makilala nila kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang mga buhay. Then umalis kami doon na talagang na-bless siya and then na-bless din po tayo dahil sa araw na yon. Talagang napakabuti ng Diyos kung paano kumikilos ang Diyos. Nakita po natin. It's about faith po kung paano tayo gagawa sa Panginoon. Ang lahat po ng kapurihan. Praise God. Yung malakas na palakpak naman po sa Diyos. Hallelujah na gumawa sa buhay po ni Kuya Ronel. Amen po. Hallelujah. Praise God. Sabi nga po talaga ng Deuteronomy chapter 28, no, doon sa verse 1 to 14, na talagang kung susunod po tayo yung pagpapala, ay talagang dadaloy po sa atin. Sabi doon sa verse 6, when we go out and when we come in, yung pagpapala ng Diyos at magiging pagpapala po tayo sa ating mga nakakasalamuha. Kaya kung titingnan po natin yung buhay po ni Kuya Ronel, nag-work po siya, at the same time nag-work po, gumagawa po dito sa iglesia ng Panginoon for the glory of God. At nakita po natin yung pabor na sabi nga, grabe, sobrang mura, sobrang yung favor at yung blessing ng Diyos ay dumaloy sa ating church na yung buhay po niya yung ginamit at naging pagpapala din po siya doon sa taong nagbenta po sa kanya ng mga bagay po ngayon. Kaya alam niyo po, pag talagang naglilingkod tayo sa Panginoon, na sumusunod tayo ng tapat sa Panginoon, alam niyo po, yung everywhere we go, magiging pagpapala po tayo. Everywhere we go, mararanasan din po natin yung pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya minsan pa po palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At last na lang po, akin pong tinatawagan ang ating pong kapatid. Ay, mayroon pa po pala nagmabola. Sige po, na ikaw na po muna, Nay.
Ladies first daw po muna. Yan, praise God, palakpakan po natin ang Panginoon dahil si nanay ay malakas na malakas dahil sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Praise God. Gusto ko lang pong ibalik ang pasasalamat sa ating buhay na Panginoon at tunay nga po siya talagang siyang ating pinaglilingkuran. Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil sa kalakasan na pinagkaloob niya sa akin. Alam niyo lahat kung ano yung sitwasyon, estado ko sa pangangatawan ko, sa aking karamdaman. Hindi po biro ang karamdaman na sa akin. Stage 4 na po ako. Stage 4 colon cancer. Pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Dahil sabi ng Panginoon sa Josue 1:9, alalahanin mong lagi ang aking tagubilin, magpakatatag ka, huwag kang matakot at mawala ng pag-asa dahil ako si Yahweh ang Diyos, kung saan ka man magpunta kasama mo ako. So, sobra po talagang kagalakan na nararamdaman ko sa tuwing pagising ko sa umaga, yung bless na binibigay ni Lord sa akin, yung lakas ng katawan ko na napakasigla po. Sobra pong hindi ko po ma-explain kung ano yung nararamdaman ko na gusto kong sumigaw sa pagpasalamat kay Lord. Dahil grabe po talaga ang Lord gumalaw sa buhay ko. Siya po talagang lahat po, kahit sa financial po, siya po talaga yung gumawa ng kaparaanan, mag-provide po para po sa pambili po ng barley. Kasi sa totoo po, sabi po talaga ng doktor, need na po talaga akong operahan kasi ilang araw na lang po daw magsasara yung daluyan ng dumi ko. Pero sabi ko, hindi po. Kasi doktor lang po kayo, hindi po kayo Diyos. Sabi ko, mayroon pang higit dyan na pinagkakatiwalaan ko at sa Kanya ko po binuhos lahat ang pagtitiwala dahil alam ko hindi ako pababayaan ng Lord. Dahil alam ng Lord kung anong desire ko sa puso ko na gusto ko pa pong maglingkod ng habang buhay sa Kanya. Gusto ko pa pong magpagamit sa Kanya na noon na hindi ko magagawa na gusto kong gawin para sa Kanya ngayon. So, sobra pong nagpapasalamat ako dahil sa kalakasan. Hindi ko po alam kung saan po nanggagaling yung lakas ko. Kasi po, sa karamdaman ko nga po, no, kung siguro iniisip ko yon, yung umiiral sa akin yung takot na ilang araw na lang ako, ilang linggo, ilang buwan na lang ako. Siguro lugmot na po siguro ako ngayon. Pero hindi po. Sa totoo po, in the name of Jesus, hindi po ako nagkaroon ng takot sa karamdaman ko. Kasi ang Lord ang nagpapalakas sa akin. Kasi sabi ng Lord, hindi mo to kaya mag-isa. Nandito ako sa tabi mo at ipapanalo kita. So, sa Panginoon ko lang po ibinabalik ang papurit pasasalamat at all glory to God. Amen. Praise God. According to your faith, sabi ng salita ng Diyos, nanay, it shall be done to you. And sabi po sa salita ng Diyos sa Luke chapter 1 verse 37, nothing is impossible to the Lord. Amen po. Kaya patuloy po namin dinideklara ang kagalingan at patuloy kayong maglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Last time na lang po. Yan, yung pinakapogi po natin ngayong... Praise. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon na nang una nagpapasalamat po ako sa katagumpayan ng Diyos na buhay sa Taytay, amen, sa first anniversary po na meron po tayo. Nakakatuwa ng talagang Lord kasi ganun pala yung karanasan kahawak ang anniversary. Talagang kasama talagang physically pagod, but yung pagod din napawi talaga kahapon. Talagang nakakatuwa. Salamat sa Panginoon kasi talagang binigyan niya ako ng mga supportive na mga nanay, ng mga kabataan. Salamat talaga. Kasi hindi namin magagawa yun kundi dahil sa Panginoon. Talagang nagagawa kami. Iba talaga pag may kasama kang talagang supportive. Hindi mabigat. Talagang napakasarap na may mga kasama tayong supportive talaga. Kaya salamat sa Panginoon. Unang-una, sa sa katagumpayan ng Diyos sa buhay. Though may mga konting problema na nangyari, pero tagumpay po ang Diyos. Amen. Tagumpay po ang Panginoon sa nangyari po sa kahapon sa anniversary po. Kaya nga po yung mga kabataan, sabi nila saan, Kuya, tuloy meron po tayong gawain ngayon Sunday daw. Sabi ko, next week na lang.
Nakakatawa lang po kasi yung init ng mga kabataan, talagang ayaw nila magpahinga. Gusto nila Sunday talaga, meron pang gawain. Pero sabi ko, rest tayo muna ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una, hindi namin magagawa ito kung hindi dahil sa Diyos sa buhay. Amen. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Wala akong masabi kasi kung paano namin tinapos yung bubong, yung pagkakabit ng mga electric fan. Nakakatuwa lang po kasi nagulat kami. For God's glory, lumawak po yung church. Lumaki po yung church. Though, may mga ayos naman, pero ang Diyos na po yung bahala ron na mag-provide ng lahat. Salamat sa Panginoon. Nakita namin kung paano kuminis yung Panginoon. Nakita namin talagang paano gumalaw yung Diyos. Sa simple, kahit hindi ko sasabing simple to, pero nakakatuwa talagang wala akong masabi. Yun na lang. All for the glory of God. Salamat po, Panginoon. Wala pa po siyang masabi no? Sabi po salita ng Psalms 115 verse 1, not unto us, but all the glory belongs to God. Hallelujah! Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay po ng ating kapatid na si Kuya Anthony at sa Taytay, no? Talagang grabe nakita natin, it's not by might nor by power, but only by the Spirit of God sa ating mga buhay. Kaya minsan pa po, bigyan po natin ng palakpak ng Panginoon, yung malakas na palakpak, at samahan po natin ng hiyawan ng hallelujah! At sama-sama na po tayong tumayo. Hallelujah! At magpupuri tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Sige po, habang tumatayo po kayo, mag-high five po kayo sa 3 o 5 tao at pakisabi, Merry Christmas and Happy Sunday. Yan. Batiin na po natin, Merry Christmas and Happy Sunday. Yan. Praise the Lord. So alam ko pong handa na kayong magpuri. Sumigaw po na malakas na hallelujah ang handa ng sumamba sa Panginoon. Hallelujah! Parang hindi pa po lahat. Again, lahat po ng handa na sumigaw na malakas na hallelujah. Hallelujah! So sino po yung nakakaalam ng Zumba? Sino po yung mga nanay na sumasali sa Zumba? Taas ang kamay. Yan, si nanay ni Kuya Raymond sumasali, no? Bakit po minsan nagsusumba? Kasi di ba minsan, ang sabi nila kaya nagsusumba is for release ng worry, ng mga depression para maalis. Tama po ba? Hindi nyo po ba alam pag sumamba po tayo sa Panginoon, that's the greatest battle na meron po tayo. Karamdaman, worry, problem. Pag sumamba tayo sa Panginoon, lahat yon kayang lusawin ng ating Panginoon. Are you there, church? Kaya ngayong umaga pong ito, handa na po ba kayong sumamba? O, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, handa ka na bang sumamba? O, i-request natin lahat dito ha, walang KJ, dapat lahat sumasayaw, okay? Sabi mo sa katabi mo, dapat walang KJ, lahat sumasayaw. Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayong magsamba? O, sampulan po natin, intro natin, ready? 1, 2, 3, let's go! Everybody clap your hands! One more time, everybody clap your hands! Palakpak papuntang kanan! Palakpak papuntang kanan! Papuntang kaliwa! Samba nga, samba kanan ulit. Let's go. Kaliwa. Sa kanan. Wagay-wagay ang kamay. Come on, everybody. Siyempre, hindi pa bumibigay. Tatawa na si Nay Julie. Here we go. Favorite na mga nanay, kembot ng onte. One more time. Konting lundag! Ba't kayo tatawa? Oy! 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 Palakpak sa kanan! Kaliwa! Wagayway! Sabay kembot! Here we go! Let's go! As we say, here we go! Di ko mapigilan ang aking puso na magpuri sa'yo. Di ko mapigilan ang aking labing isigaw ang kabutihan mo. Di ko mapigilan ang aking puso na magpuri sa'yo. Di ko mapigilan ang aking labing isigaw ang ako'y sasayaw sa'yo. Dakilang Panginoon, di
ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Pupurihin kita. Minsan pa palakpak sa ating Panginoon. Here we go. Everybody clap. Wagayway ang kamay. Wait. Ganito sa pangalo po natin kasi kanina nag-intro. Ngayon gagawin naman po natin ng may buhay. Kailangan natin ng dance instructor, hindi bagay sa akin to eh. Di ba pag kayong Zumba medyo exage? Di ba pag pumapalakpak di ba? Naitama po, di ba? Naitama, di ba? O, sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, ngayong Sunday lang na magiging exage tayong gumalaw. O, para lang sa Panginoon, amen? Para lang sa Panginoon, okay? Let's do it. Kailangan dapat yung tugtog din medyo exage. Pwede ba yun? Let's go, let's do it. 1, 2, 1, 2. Everybody clap your hands. Para yung mga dance singer ayaw sumayaw. Let's go! Konting buhay. Come on, church. Ang galing na church. Let's go! Magwagayway ng kamay. Exage ng onte. Yung lumilipad-lipad. Let's go! Ito pinakamasaya. Kumembot ng exage. Let's go! Oy! Kembot! As we say, di ko mapigilan. Di ko mapigilan ang aking puso na mabuhay sa'yo. O, di ba hingal? Di ko mapigilan ang aking labing isigaw ang kabutihan mo. Di ko mapigilan ang aking puso na magpuri sa'yo. Di ko mapigilan ang aking labing isigaw ang sa uling pagkakataon. Di ko mapigilan ang aking puso na magpuri sa'yo. Di ko mapigilan ang aking labing isigaw ang kabutihan. Ako'y sasayaw! Sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Pupurihin kita, dakilang Diyos. Ako'y sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Pupurihin ako'y papalakpak sa'yo. Ako ay palakpak. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay papalakpak sa'yo, dakilang Panginoon. Puri. Ngayon naman sama-samang kumembot. Ako'y kekembot sa'yo, dakilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay kekembot sa'yo, dakilang Panginoon. Pupurihin kita. Ngayon sama-samang lumundag. Ako ay lulundag sa'yo, dakilang Panginoon. Hanggat hindi lahat ay lumulundag at ang paay nasa sa lupa, di tayo titigil. Everybody jump now. Ako ay lundag, dakilang Panginoon. Pupurihin kita. Sa uling pagkakataon, lahat ay lumundag. Ako ay lulundag sa'yo, dakilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Lulundag
Dakila Panginoon, pupurihin. O ngayon, sama-samang sumumba at sumamba sa Panginoon. Everybody, clap your hands. Yung medyo excited na palakpak. Let's go, Kuya Jerry. Nakikita ko na yung nanay ni Kuya Raymond bumibigay na. Here we go! Ngayon naman, wagayway! Ang favorite ng mga nanay, laba-laba! Maglaba! Everybody, laba-laba! Come on! Konting excited! At ngayon, magsampay! Umikot ng onte, ikot. Ngayon, laba-laba ulit ng onda. Let's go! Wisik-wisik. Ako'y sasayaw sa'yo. Ako at sasayaw sa'yo. Dakila Panginoon, di ko maitatago ang saya na darama ko. Ako ay sasayaw sa'yo. Dakila Panginoon, pupurihin kita. Dakilang Diyos. Ay! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. nahatid ng pusong pinagpala niyang lubog. Anong handog niya? Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, At ang awit ng pagsamba, para lang. para lang sa Kanya. Oy! Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubog. Minsan pa may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, Para lang sa Kanya. handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Awit na, Awit ng pasasalamat, ang awit ng pagsamba. awit ng pagsamba, Para kanino? ay para lang sa Kanya. Everybody lift your voice and say, handog niya ay Payapaan, kagalakan. ang ganda ng boses ng church ngayon ha. Pag may kisame, maganda. At ang awit ng pagsamba.
O ngayon, mga kalalakihan lang, dog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat mga lalaki lang ha. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang. O ngayon, all the ladies will say, Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Oy! Sa bawat puso, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ngayon naman, lahat ng may boses ng mga angel, everybody say, handog niya ay... O, di ba, angelic? Parang langit lang. Handog niya ay... Kalakasan sa bawat puso. Here we go! Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat. Awit ng pagsamba. Para lang kanino? Para lang sa Kanya. awit ng papuri, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaya ang awit ng papuri, Awit ng pasasalamat. at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. 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 Hallelujah! 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 Purihin ka, Jesus. Lahat ay para sa'yo. Lahat ay tanging sa'yo at lahat ay nagmula sa'yo. Lord, walang kapayapaan na pwedeng ibigay ang mundo ng kapayapaan na tulad na ibinibigay mo sa amin. Walang kalakasan na pwedeng ibigay ni numan ang kaya mong ibigay sa aming kalakasan. Panginoon, walang kagalakan ni anumang material na bagay o anumang mga success na pwede naming maranasan dito sa mundo, ang kagalakang nagmumula sa iyo. Kaya Panginoon, sa umaga pong ito, as we praise and worship you, reveal yourself towards each one of us. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Awit na Awit ng pasasalamat. ang awit ng pagsamba ay para lang Sa Kanya. sa uling pagkakataon, alalahanin namin ito. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso. Papagal kaya't ang awit ng papuri, Awit ng pasasalamat. at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. As Revelation chapter 4 verse 8, it says, ang bawat nilikha sa langit at lupa, araw-gabi, hindi sila tumitigil na sumisigaw at inihiyaw, banal, banal, banal ang Panginoon. At ang lahat ay nagbibigay pugay at kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Thank you, Jesus. Ika'y karapat-dapat luwalhatiin at sambahin.
sa iyo'y alay, nag-iisang tunay kong Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, ikaw ang Panginoon. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Banal ang Panginoon. We say hallelujah. Banal ang Panginoon. Ikaw ang Diyos ng buhay ko, wala nang ang katulad mo sa puso ko. Wala nang ang papantan, wala nang ang hihigit sa pangalan mo. Ikaw ang Diyos ng buhay namin, wala nang ang katulad mo sa puso ko. Wala nang ang papanay, wala nang ang hihigit sa pangalan mo. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, lahat ng tuhod. Lahat ng labi magsasabi, ikaw ang Panginoon. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Banal, 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 banal. Hallelujah, banal. Oh, we shout it out loud. Hallelujah, Hallelujah. Banal ang Panginoon. Hallelujah. And all the angels singing. Banal ang Panginoon. For the lesson, banal. Hallelujah, banal ang Panginoon. Lahat ng tuon, labi lahat ng tuon ay labi ay magsasabi, lahat ng tuon sa langit, sa lupa, lahat ng labi magsasabi, ikaw ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Let's go!
katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasaboy. Ikaw lamang, Jesus, Ang Panginoon. Sa ulit pagkakataon, we just declare it. kabanal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. With our hearts saying to God, kabanal-banal ng Diyos, Walang katulad we respect you in this mo. place. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Labi ay magsasabing Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. sa uling pagkakataon, kabanal-banal ng Diyos, Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, Ang Panginoon. lahat ng labi Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. lahat ng labi Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ang church, for a moment, let us just lift our voice to our holy God. Hallelujah. Purihin ka sa may alam ko. O dakila ka, luwalhati ka. Let us take for this moment, right now po, in a second, in a minute, if you have because I could just sense some of you have gratitude in your hearts. Maraming pinagdaanan ngayong linggo, pero mas nangingibabaw ang pagpupurit, pasasalamat sa puso mo. Let that praise and gratitude be heard by the Lord. Just open up your mouth and just thank Him for a moment as the music plays. Come on, church. Just lift your voice and just thank Him today. For Jesus is wonderful. Jesus is glorious. Yes. Just give Him thanks, for this is the will of God. Thank Him for the victory of your lives. Thank Him for healing all your sicknesses. Thank Him for the solving of your problems. Thank Him for His strength. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. For what you've done in us. Father, in the name of your Son, Jesus, and by the power of the Holy Ghost, Lord, ang pagsamba hindi po namin pwedeng ipilit, sapagkat ang totoong pagsamba mangyayari kung may totoong encounter sa iyo. Lord, we thank you because you are in this place.
we just want to thank you for every day of your sufficiency in our lives. Today, you know your people who really worship you in spirit and truth. And today, according to our faith, you will meet us and it shall be done to each one of us. Today, we respect you and honor you in this place. We give you the glory, we give you the honor, we give you the worship, we give you the thanksgiving, for you deserve everything in us. This all we pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ, and let the church says, Amen, and Amen, and Amen. Hallelujah. Sige po. Patuloy po tayong makakaupo sa ilalim ng presensya ng ating Diyos na buhay. And ihanda na po natin ang ating mga ikapo at handog na ibibigay natin para sa ating Diyos na buhay. Amen? Alam ko po na masaya po yung puso natin. Pinagpala po tayong lubos ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7, sabi po rito, remember this, the person who sows sparingly will also reap sparingly. And the person who sows generously will also reap generously. Sabi po ng verse 7, each person should do as he has decided in his heart, not reluctantly or out of necessity. For God loves a cheerful giver. Amen po ba? And I believe po, wala po ritong pinagkulang ang Diyos na buhay. Amen? Alam niyo po ba, itong blessing ng Panginoon sa ating mga buhay nagmamanifest po sa ating church. Amen? Tapat po yung Diyos sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Kaya nakikita po natin yung grabing pagpapala, amen, ng bahay-sambang ito. Bakit? Kasi merong tapat na tao na nagbibigay ng para sa Diyos. Amen po ba? Kaya sige po, sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos sa dakila sa lahat, Lord, alam po namin, Panginoon, that depart from you, we can do nothing, Panginoon. Lord, it is you who produces us strength to give us wealth, O God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw yung siyang Diyos na kailanman hindi nagkulang, kailanman hindi nagpapabaya sa aming mga buhay. Lord, you are truly faithful upon this church, even our lives, O God. Kaya, Panginoon, hayaan mo na sa aming ibibigay sa umaga pong ito, dalangin namin na patuloy maging mabango sa O Diyos sa iyong harapan. And God, kalugdan mo po, Panginoon, ang aming mga handog, Lord God, mula sa aming mga puso. Dahil, Lord, sa araw na ito, patuloy po kaming magbibigay ng may pagmamahal, ng may kagalakan sa aming mga puso. Dahil yun po ang mga minamahal mo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Sinabi mo rin po sa iyong salita, Panginoon, that those who obey the Lord our God, the blessings shall overtake us, O God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, it is you, Panginoon, who supply every need, O God, according to your riches in glory in Christ Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Kaya po sa araw na ito, patuloy po kaming nagdideklara ng pagpapala, O Diyos, Lord. Blessings as we come in and blessings as we go out, Father in heaven. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Tanggapin mo po ang aming paghahandog, Lord God. Continue to multiply these blessings at magamit lamang para sa ikagaganda at ikalalago, Panginoon, ang gawain mo dito sa lupa. Panginoon, maparangalan ka, madakila ka at mataas ka, Panginoon, sa aming pagbibigay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, and everybody will shout, Amen. Sa umaga pong ito, our topic is serve for God's glory. Colossians chapter 3 verse 23. And whatever you do, tayong lahat ay tumayo at basahin natin ang banal na kasulatan. Sige, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Tayo manalangin naman naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mga pagkakataong ito. Lord, we declare it by faith that today you will move mightily upon your people. That as we serve you for your glory alone, your mighty hands will move upon us, Lord God. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I submit myself to you. I submit the whole preaching today, oh God. And let the power of the Holy Spirit manifest and move in this place. And let your shining glory fall down in Jesus Christ's name. Salamat po, Amang Diyos. We give you praise, we give you glory in Jesus' mighty name. And everybody shout, Amen.
Palakpak po ng malakas para sa Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sabi po sa Tagalog, at anuman ang inyong gawin, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa mga tao. Para sa Panginoon at hindi sa mga tao. Gawin ninyo na para sa Panginoon at hindi sa tao. When we serve God, we make it sure that we are doing everything for God's glory. Because we live and move and have our being. Alam nyo, yung paglilingkod sa Diyos sa para sa kaluwalhatian, nakakatanggal ng yabang. Amen? When you say that you are moving for God's glory, wala ka doon. Labas ka doon. Labas tayo doon. Hindi tayo kasali doon. Amen ba? Kasi ginagawa mo yon para sa Diyos. Ginagawa mo yon para sa pangalan ng Panginoon. Kaya tingnan nyo, kung babasahin natin ang Biblia, tumawag ang Diyos ng mga tao na walang kayang ipagyabang. Si Pedro, mangingisda. Tinawag ng Panginoon sa aplaya nga sa tabing dagat. Sabi ng Panginoon, halika rito. Come, Peter. I will make you fishers of men. Gagawin kitang mamamalakayan ng tao. Alam nyo, naniniwala ako, nung tawagin ng Diyos si Pedro at sabihin gagawin kitang fishers of men, naguguluhan si Peter. Amen ba? Peter was confused when Jesus said, I will give you fish. I will make you fishers of men. Kasi first encounter nila yon eh. At kung sasabihin sa'yo, gagawin kitang mamamalakayan ng tao, ang ginagawa niya, nanguhuli ng isda eh. So I believe during that time, Peter was a little bit confused. Ano kayang ibig sabihin ng taong ito? But you can see, even he was a little bit confused, Peter followed Jesus. Amen? Sumunod siya. Sinundan niya si Jesus. Kahit na ganon yung kanilang sitwasyon. Alam nyo, may mga pagkakataon. Yung iba dito ng mga baguhan pa lang, may nag-invite sa inyo, hindi nyo alam kung saan pupunta. O maaaring alam nyo kung napupunta sa church. Pero sa puso nyo, parang ayaw nyo, pero all of a sudden, sumunod na lang kayo. May mga ganong pagkakataon. Amen ba? Why? Because it's now that is time of God for you to come to Jesus. That is a perfect time of you, that's a perfect time for you to follow Jesus. Amen. Amen. May mga tao, nag-umpisa, gusto lang nila yung mga kanta. Gusto ko dyan kasi nakakapasayaw yung mga kanta nila. No? Gusto ko dyan kasi yung mga worship song nila, ang sarap awitin. But you know, hindi natin alam, sa pamagitan pala ng mga awiting pagsamba, hinaharana na tayo ni Jesus. Hinaharana na tayo ng pagmamahal ng Panginoon because we can just feel the power of God. We can just feel the peace, the joy. Because in the presence of God, there is peace, there is joy, and there is freedom. Amen? Kaya nga walang tatalo pa sa mapasailalim ng presensya ng Panginoon. Walang tatalo pa na mapasailalim sa loob ng presensya ng Diyos. Pag nasa loob ka ng presensya ng Panginoon, ligtas ka. Ligtas ka. Because the only place that Satan cannot enter and cannot touch is to be in the presence of God. Hindi niya kayang tagalan yon. Hindi niya kayang tagalan. Yung presensya ng Diyos, hindi niya kayang magstay doon. Kaya pag nasa loob ka ng presensya ng Diyos, hindi siya makakalapit sa iyo. Hallelujah. Why? Because the presence of God is so powerful. When the presence of God is there, there is power, there is miracles, there is peace, there is joy, there is freedom, there is blessing. Hallelujah. Kaya nga mahalaga
Mahalaga ang pagsamba. Mahalaga ang pagpunta sa gawain ng Panginoon. Actually, worship is not just only inside the church. Pero kailangan nating pumunta sa bahay-sambahan kasi sinabi ng Diyos. Kasi yung iba, palusot naman yun. Lahat naman, kahit saan naman nandun ang presence si Lord eh. Masasamba mo naman ang Diyos. Dito na lang ako sa bahay, but hey, wait a minute. I just want to remind you in Hebrews chapter 10 verse 25, doon sa Hebreo kabanatang 10, talatang 25, sinasabi doon, huwag nating kalilimutan ang mga pagkakatipon-tipon na kung saan tayo'y magpapalakasan. Hallelujah. Paano mo mapapalakas kung nasa online ka lang? Paano mo mapapalakas yung kapwa mo kung nasa online ka lang? Pwede mo bang sabihin, ay, online ako. Ano, kumusta kayo dyan? Hindi. You cannot do that. Amen? When you are in your home, you are limited. Doon ka lang eh. And sometimes, ang problema, the problem when you are online, nanonood ng message, biglang may tumawag, hello. Biglang mayroong gumalabog, pupunta. How can you be serious to worship God? Hallelujah. But you know, the good thing is, yung paglilingkod sa Diyos, pag binigay mo yan sa kapurihan ng Panginoon, lahat ng inuutos ng Panginoon, gagawin mo. When you said, I serve God for God's glory, kaya nga sinabi, anuman ang gagawin mo, gawin mo ito ng buong puso. Gawin mo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi sa mga tao. Hallelujah. You know why? If you are doing something for yourself, for your glory, it shall come to pass. Mawawala yan. Kapag ikaw ay gumagawa ng isang bagay para sa tao, mawawala din yan. But you know, if you do something for God's glory, the blessings is yours. The blessings is yours. And the glory belongs to God. Hallelujah. Amen? Amen ba? Kaya nga wala tayong pwedeng ipagyabang. Sabi mo sa katabi mo, wala tayong pwedeng ipagyabang. Kahit sino ka pang magaling, even you are good, even you are so famous. You know, that's why when you can see that when you look to the man of God who used by God mightily, makikita mo pa sa tingin parang walang kabuluhan. When David killed Goliath, David is just young people. Hindi pa siya sundalo. Siya ay dala nga lang ng pagkain sa mga kapatid niyang sundalo na. Amen ba? You know, in Israel, pag 16 years old ka na, magsisimula ka ng mag-train as an army. Kaya makikita nyo sa Israel, pag sumakay kayo ng bus, makikita nyo mga kabataan, may baril na nakasakbit. Because 16 years old, they started to be trained as an army. But David is just so young. According to the Bible scholar, he's just like 13 years old that time. 12 or 13 years old that time. So can you imagine? Si may 13 years old ba dito? Taas ang kamay ng 13 years old dito. O yun, si ate. Yan, si kuya. Di ba? 13 years old. Kuya, tayo ka nga, kuya. Sige, tayo. Tayo ka lang. Can you imagine 13 years old? Ganyan lang kalaki. Tapos, ang lalabanan niya, 9-footer. Upo ka na kaya, thank you. 9-footer yung lalabanan niya. You can see. Can you imagine that? Si David, he was just a small young boy.
Ang dami namang sundalo. Naghamon si Goliath. Mga bahagang buntot. Mga takot. Minsan ganyan sa misyon, maghamon ka, sinong handang mag-mission? Amen! Lalakas ang amen. Sinong handang sumama? Konti na lang. Habang nagtatanong, ang lalakas ang amen. Pero pag sinong handang sumama, konti na lang sumasama. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Kasi minsan naduduwag sumunod, naduduwag na maglingkod sa Panginoon. But I want to tell you this, brothers and sisters, when we move for God's glory, wala kang pwedeng ikatakot. Pag ikaw ay gumagawa, kumikilos para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi ka pwedeng matakot. Because you know na kumikilos ka, gumagalaw ka, at ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa Diyos lamang at hindi para sa iyo. Hindi para sa ibang tao. Amen? Look, David killed Goliath. In the eyes of the people, David is nothing. Galit na galit pa nga yung mga kapatid niya eh. Nako, mahilig ka lang manood ng gera. Bakit ka nandito? You see how the Lord moves? Biglang-bigla pinaghatid ng kanyang tatay si David ng pagkain sa kanyang mga kapatid. That's the works of God. May mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Akala natin parang coincidence lang. Or an accident lang. Kaya nangyari yun. No, there is no coincidence and accident before God. God has a purpose. Sa mga nangyayari sa ating buhay, may plano ang Diyos sa atin. Meron siyang gustong makita natin. At gusto kong malaman nyo sa umagang ito, pag tinignan nyo ang mga pangyayari sa Biblia, karamihan na gumalaw ang Diyos mightily, mga pangkaraniwang tao. Mga walang kakayanan. Why? Para walang ipagyabang kang sino man sa atin. Amen. When the Lord called me, I am nothing. Wala akong pwedeng ipagyabang. Wala akong pwedeng ipagmalaki because I am nothing. I cannot speak English during that time. Hindi ko nga kaya eh. Pero sabi ni Lord, gagamitin kita sa iba't ibang bansa. So when the Lord spoke to me that He will use me, He will provide everything for me. I tell you, my brothers and my sisters today, if God called you, don't worry about anything because God prepares everything for you. When He called you, He prepared everything for you. Amen? Hinanda na ng Diyos yun. Hinanda na ng Panginoon. Kita nyo, lahat ng nangyayari ngayon, nung sabihin ng Diyos, you know, when ito yung kaibahan. Kapag ka sa Diyos ka naglingkod, ano? Pag Diyos mo ibinigay ang buhay mo, your words give glory to God. Pag sa Diyos mo ibinigay ang buhay mo, ang iyong mga gawa ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. And in Matthew chapter 5 verse 16, tatagalugin ko na, sa gayon ding paraan, paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng iba upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kaluwalhatian nila ang kainyong amang nasa langit. At papurihan at luwalhatiin nila ang inyong, they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. When we are doing something for God's glory, the glory belongs to the Father. The glory belongs to God. Because that's not us. Hindi naman tayo mabait eh. Sino ba dito mabait nung bago naging Christian? Wala. Sino dito matino bago naging Christian? Wala. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo may pangit. Merong mga bastos. Merong magsusugal. Merong manginginom. Merong madumi ang bibig. Mura ng mura. Amen ba? Merong kung ano-anong pinagagagawa sa buhay.
No? Walang matino sa atin. Kasi sabi naman ng Panginoon wala kahit isang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala. Kaya nga yung Diyos mismo ang kailangang magkatawang tao para mapako sa krus upang iligtas ang sanlibutan, sapagkat ang makapagliligtas lang sa sanlibutan ay banal. Amen? Walang ibang banal kundi ang Diyos. Hallelujah! Kaya nga walang pwedeng umangkin sa pagka-Diyos ni Jesus. Kahit ako, pagka sinabi ko nang ako na si Jesus Christ, umalis na kayo dito. Hello! Because I'm teaching wrong. Because there is only one Jesus Christ. And He's the one who died at the cross of Calvary to save us. Amen! Ang daming umaangkin ng pagiging Jesus Pag kinuha mo yung kaluwalhatian, mapapahiya ka. Mapapahiya ka. Kahit sasakyan, tingnan nyo yung Titanic, nung sinabing, ang lahat ng mga sasakay dito ay ligtas. Siguradong ligtas. Walang kasiguraduhang lugar o pangalan na makapagliligtas saan ka mang pumunta, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Only Jesus' name. What happened to Titanic? Lumubog. Amen? Why? Kasi diniklara lahat ng sasakay doon, maliligtas at ligtas. Anong nangyari doon sa isang kwento? Na punong-puno na ng sasakay. Merong nakikisakay, wala na daw. Kahit daw ang Diyos ay hindi na pwedeng sumakay. Sabi niyang ganon. Kung pwede daw, doon na lang sa may trunk, doon sa likuran, doon na lang sasakay ang Diyos. Yung nagsalita nun, pagkatapos niyang mag-drive, anong nangyari na aksidente? Yung sinabi niya na lugar na pwedeng sakyan ng Diyos, may itlog. Yung itlog, hindi nabasag. Wasak na wasak yung sasakyan. Pero yung sinabi niya na pwedeng sakyan ng Diyos sa likod, may itlog na madaling mabasag, hindi nabasag. Why? Hindi mo pwedeng baliwalay ng Diyos. You cannot do that for God. Kaya nga may mga pagkakataon, di ba, tinatawag tayo ng Diyos. Bakit minsan, binabaliwala natin, gumagawa ng paraan ng Diyos para kilalanin natin siya. We thank God. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Kuya Arnel. Tatay Arnel, di ba? Kasi hindi pa malala. Yung hampas si Lord, hampas lambing lang. Hello? Mas masakit pag yung talagang hampas ng malakas ang hinampas sa'yo. May mga taong gano'n, kung kailan nakagano na lang, tanggapin ka na. Hello? Because hindi natin pwedeng isang tabi ang Diyos. God is everything in our lives. He is the creator of everything. He is the creator of the universe. He is the creator of heaven and earth. And He is the creator of life. So paano natin iisang tabi lang ang Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ang maging sentro mo. Huwag mong isang tabi. When you give glory, when you do something for God, when you give glory to God, ito'y nagbibigay, ang iyong mga gawain magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Why? Because you do it for God. Amen? Hindi mo ito ginagawa para magpabibo. Hindi mo ito ginagawa para magpabida. I remember during the time when I was just a workers of the church, hindi ako napapansin ng pastor ko. I don't care. I still love my pastor. I don't care. I still do what God wants me to do.
I don't care. I just wanna serve God. Gagawin ko kung ano mang gustong pagawa sa akin ng Diyos. Hallelujah. And it's true. I mean it to my pastor. Hello. Amen ho ba? Kasi ba naman ang payat-payat ko dati. Mukha akong addict. Sa sobrang kapayatan, sobrang payat, kaya hindi ako masyado napapansin. That's why I'm always telling to the people, to the workers, to the leaders of the church, huwag kayong titingin sa panlabas kasi ang panlabas mandaraya. May mga taong akala mo ang galing-galing. Akala mo napakatalino pag nagbihis, may salamin pa. Diba? Yung para lang magmukhang henyo. Hindi ikaw yun. Diba? Para lang magmukhang henyo. But I'm telling this, we cannot fake God. We cannot fake God. We can fake the people, but we cannot fake God. Lahat ng ginagawa natin pag para sa Diyos, counted yan sa Diyos. Hallelujah. All the things that we have done for God, it is counted for God. May bilang yan. Nakakasampu ka na. May pagpapala yan. And your harvest is coming. Your harvest is coming. Your harvest is coming. Even the time, hindi ka napapansin, hindi ka nakikita, hindi ka napapurihan, pag ginawa mo yan para sa kalwalhatian ng Diyos, your harvest is coming. Your time is coming. Amen. Pero pag yan, ginawa mo lang para sa sarili mo, huwag ka nang umasa pa. Why? Kasi, ginawa mo na para sa iyo But if you do it for God, you will be blessed. Ang lahat ng gawa mo ay magiging kaluwalhatian para sa Diyos Amang nasa langit. Pangalawa, when you give glory unto God, when you give glory unto God, you glorify God in your body. You glorify God in your body. Ang iyong mga gawa ay magbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang iyong katawan ay luluwalhatiin ng Diyos. When you do it for the glory of God, luluwalhatiin ng Diyos sa mga gawa mo, sa katawan mo. When you move your hands will glorify God. When you move your body will glorify God. Kanina, nung nagpupuri tayo, nagsasamba, nung nagsasayawan tayo, alam ng Diyos kung sumasayaw ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam ng Diyos kung sumasayaw ka dahil gusto mo lang ipakita, magaling ko magsayaw, look at me. Hello! Naalala ko nung hindi pa ako Kristiyano, gustong-gusto ko nakikipagtagisan ng galing sa pagsayaw. Masama ang loob ko pag naging second ako. Kasi noon, hindi kagaya ngayon na ang mga contest, grupo-grupo. Noon ang mga contest, isahan lang. Kaya yung spotlight nasa iyo lang. Wala sa grupo. And during the time when I was young, I always compete to the dance competition. Napunta ako sa iba't ibang lugar para makipag-compete. And I make it sure that I win the first place. Pag second place lang ako, may mga pagkakataon na second place ako, nadaya ako kasi hindi man ako taga-ron. Sama ng loob ko. Why? Because I do that for me. Gusto ko ipakita, magaling ako. Magaling ako sumaya. Walang makakatalo sa akin. Nung mga panahon namin, yung kabataan namin, ang tawag pa nun, disco. Ngayon, party. Di ba? Noon, disco. Sa mga probinsya, pag umuwi ako, hindi muna ako sasayaw, hahanapin ko kung sinong magaling magsayaw. At pag nakakita ako na magaling magsayaw, lalapitan ko yon habang sumasayaw ako para makitang mas magaling ako sa'yo. That's me. When you are doing it for God, you will not look for yourself. Hindi ka titingin sa sarili mo. Pero pag ginagawa mo yung para sa sarili mo,
Lagi ka nakatingin sa sarili mo, kailangan magaling ako, kailangan mapansin ako, kailangan eto ko, ako, di ikaw na. Hello? Nandiyan pa ba kayo? And when you do it for you, for yourselves, masasaktan ka pag di ka napansin. Masasaktan ka kapag ka nabaliwala ka. Why? Because you do it only for you. But when you do it for God, whatever happens, I am blessed. I glorify God because I'm doing this for God's glory. I glorify God in my body. Hallelujah. I glorify God in my body. Are you glorifying God in your body? Pag gino-glorify natin sa katawan natin ng Panginoon, dapat ang labi natin hindi nagmumura. Dapat ang labi natin hindi sinasalpakan ng sigarilyo. Nandiyan pa ba kayo? Dapat ang labi natin hindi nilalapatan ng alak na nakalalasing. Parang nahina na yung amen. Hello! Nandiyan pa ba kayo? Bakit? Kasi we glorify God in our body. Iba yung alak, yung iba mga manginginom magsasabi pa yan. Gumawa nga ng alak si Jesus. Ibig sabihin, okay lang mag-inuman. Hello, yung ginawang alak ni Jesus, pagkatapos mag-inuman, nagkasayahan, hindi nagsaksakan. Hello, nagkasayahan, hindi nag-away-away. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Hindi ito nagkakaroon ng pangit na epekto. Sabi ang mga tao natuwa. Pag pumupunta po kami sa Israel, we love to buy the wine na kagaya ng ginawa ng Jesus kasi manamis-namis siya. Yun daw yung lasa nung kagaya ng ginawa ni Jesus. Manamis-namis siya. Why? Wala kasing halong chemical na nagpapaek lang sa utak ng tao. Hello? Diba? Yung mga umiinom ng mga branded. Diba? Yung mga branded. Pag ininom na, biglang gumagawa po pag nakalasing na. Hello? Biglang tumatapang pag lasing na. Di ba? So, hindi ganon yung effect ng ginawang alak ni Jesus. Yung effect ng ginawang alak ni Jesus, nagkasiyahan ng mga tao. Masayang nagdiwang. Hindi nagwala. Hindi nasisira ang daan. Hello? Nandiyan ba kayo? So, if we glorifying God in our body, yung kamay natin, hindi kung ano-anong hahawakan. Amen ba? Because we glorify God in our body. So, hindi kung ano-anong hahawakan natin. Hindi natin ipangahawak ng baraha. Hindi natin ipapanghawak ng sugal. Hindi natin ipapanghawak ng sigarilyo. Hindi natin ipapanghawak ng tagay ng alak. Amen ba? Because we are talking about glorifying God in our body. Alam nyo, nakakalungkot, napakaliit ng pagtingin natin na tayo'y nananampalataya sa Diyos. Our nation is called to be the only Christian nation in Asia. Pero tignan nyo, ang daming sugarol. Tignan nyo, ang daming manginginom. Tignan nyo, alam nyo ba, sabi, ang Pilipinas ang isa sa pinakamataas ang percentage na nanonood ng mga pornography. When you are glorifying God in your body, you will use your eyes for God's glory. Hindi kung saan-saan titingin yan. Pag may asawa ka na, ang pinakamaganda lang sa'yo yung asawa mo.
Kanina sabi ni Sweetheart, tingnan mo nga Sweetheart yung ano ko, okay ba? Sabi ko kay Sweetheart, maganda ka. Amen ba? That's how we treat our husband and our wife. Yung mga babae dapat pinakagwapo sa inyo, asawa nyo. Pag tumingin kayo na gino-glorify nyo ang Lord, yan ang binigay sa inyo eh. Yan ang kaisa nyo. Pag sinabihan yung pangit yung asawa nyo, pangit ka rin. Bakit? Kaisa mo eh. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Gusto ko maunawaan nyo to. We just want to glorify God. And when we glorify God, we use our body for God's glory. Naluluwalhati ang Diyos. Amen? Walang pangit na pinanganak. Kahit pa nakadapa ilong mo, I don't care. Hello? Kahit pa dalawa tingin mo sa akin, I don't care. Hallelujah. When God created you, there is something in your life. There's something in your life which is beautiful. Amen? Tignan nyo. May mga tao, pag tinignan mo yung pilik mata, ang ganda. Naka-pilantik. Yan. Naka-pilantik, di ba? Meron mga tao, pag tinignan mo yung labi, kissable lips. Ganda nung labi, hindi na kailangang ipa-usngal pa. Yung iba, di ba, nauso ngayon, ipinapapot yung uso. Di ba? Hindi na kailangan gawin. May mga ganong tao. No? May mga taong natural, yung pagkaganda ng buhok. Bagsak, yung pagka gumanon ka, napapalingon ng mga tao. Di ba? Yung pag gumanon ka, napapagana ng mga tao. Di ba? Iba-iba. Iba-ibang klase. Meron namang napakaganda ng kanyang kalooban. Buti na lang! Buti na lang! May kalooban! Kaya pagka tumingin kayo, sa loob na lang kayo ng puso tumingin. But this is a reality. May kanya-kanya tayong kanya-kanyang kinang. Ni isa sa atin ay walang magsasabi na walang magandang ginawa ang Diyos sa kanya. Because God has done something beautiful in your life. Lahat tayo. Amen ba? And we need to use our life for God's glory. Gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gamitin mo yan para sa karangalan ng Diyos. Because when you move your body, hallelujah, and you use that for God's glory, it glorifies God. Amen. Nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. You know, when we glorify God, when we move to glorify God, mula sa Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya lang. Amen? From God, through Him, and for Him alone. Mula sa Diyos, para sa Kanya, at para sa Kanya lang. Mula sa Kanya. Mula sa Kanya. Mula sa Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So when you glorify God, when you give glory to God, gagalaw ka na mula sa Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng meron ka, ang Diyos ang ipagyayabang mo.
Lahat ng galing na meron ka, ang Diyos ang itataas mo. Lahat ng meron ka sa buhay mo, walang ibang maluluwalhati kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Walang ibang mapararangalan kundi ang Diyos. Amen. Because when you lift up the name of Jesus, that's the time that God will lift you up. Amen. Pero pag tinataas atin sarili natin, baba tayo ng baba. Ibababa tayo ng ibababa ng Diyos. Why? Because you are lifting yourself. Pero pag gumawa ka mula sa Diyos, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, hallelujah, the name of the Lord will glorify in your life. Maluluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Pag tayo gumagawa para sa Diyos, you do it for God's glory. You do it from your heart. Do it from your heart. Ginagawa mo ito mula sa puso mo. Do it from your heart. Puso. Meron tayong laging sinasabi yung mga basketball player pagka yung gilas kahit na medyo parang lamang na yung kalaban, sinisigaw, puso! When you do it for God, use your heart, not just mind. Not just mind, because if you're just using your mind, pwede pang magbago. Pwede pang maibigay mo yung kaluwalhatian sa'yo. Pwede pang maibigay mo yung kaluwalhatian sa tao. But if you do it with your heart, from your heart, you will do it for the glory of the living God. Amen? And when you have done everything for God's glory, the Lord will bless you. The Lord will lift you up. Ng mga panahon na wala talaga akong pwedeng ipagmalaki, binigay ko lang ang buhay ko sa Diyos. And I just said, Lord, use my life only for your glory alone. When I said that to God, dinagdagan ako ni Lord. Kung sa tingin mo, wala kang kayang gawin, ibigay mo yan sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng magagawa mo. Kung sa tingin mo, hindi mo kayang magbago, ibigay mo ang Diyos sa buhay mo sapagkat ang Diyos ang gagawa ng pagbabago sa buhay mo. Kung sa tingin mo, hindi mo kayang pangyarihin ang mga bagay na gusto mong mangyari, ibigay mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa ating inaasahan ay gagawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin sa buhay mo. Kaya ng Diyos maging ang mga imposibleng bagay gawing posible para mangyari ito sa buhay mo. Kaya ng Diyos gumawa ng himala. Kaya ng Diyos pagpalain ka. Kaya ng Diyos itaas ka. Kaya ng Diyos baguhin ka. Kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos na buhay. Amen! Ngayong umagang ito, how many of you wants to do everything for God's glory? I want you to close your eyes right now. Everybody close your eyes. Everybody close your eyes because I want you to talk to the Lord right now. Jesus. Father, we just want to give glory unto you. I want to give glory. I want to give glory. Panginoon, tignan mo kami. Tignan mo po kami kung kami pa rin ang nakikita. Kami pa rin ang nakaupo sa trono at nagyayabang at nagsasabing, kaya ko to. Kaya kong gumawa, Panginoon, tignan mo kami. Sapagkat sa oras sa ito, Panginoon, gusto naming mawala na kami yung para sa amin. Gusto namin lahat para sa iyo na, Panginoon.
para ikaw na ang mag-control, ikaw na ang magpala, ikaw na ang gumawa ng himala, ikaw na ang gumawa para sa bawat buhay ng bawat isa. Hallelujah! I give it all to you. Here is my song. I offer it to you. All that I am And all that I have, do it all just for your glory. Use it all for your glory. Here is my love. I give it all to you. Here is my song. I offer it to you. All that I have, and all that I have. Use it all just for your glory, Lord. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, if your heart is telling you, if your heart is telling God, Lord, ayoko nang makita ang sarili ko. Gusto ko na ikaw ang makita sa buhay ko. Ayoko nang ang buhay ko ang mangunguna. Ikaw na ang manguna sa akin. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakipikit, bilang tanda ng pagsasabing, Panginoon, ikaw na ang maluwalhati sa buhay ko. Taas mong yung dalawang kamay sa Panginoon. And shall we all stand up right now in Jesus Christ's name? Habang nakataas ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Yes! All that I am, all that I am, use it all just for your glory, Lord. Kayo mismo, hindi na po ako mag-a-altar ko because we don't have enough time. Sa inyong kinatatayuan, taas nyo ang inyong kamay sa Panginoon. At kayo mismo ang manalangin sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, narito ang buhay ko. Isinusuko ko sa iyo. Panginoon, hindi na ako ang makita. Hindi ako, Panginoon. Ibaba mo ako ng mababa. Ibaba mo ako ng mababa. Ikaw ang makita sa buhay ko. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Panginoon, sa oras na ito, alisin mo anumang mga hindi kalugod-lugod sa iyo. Hayaan mong ikaw ang makita sa buhay ko. Yes, oh God. Yes, Lord. All that I have, all that I have, use it all to speak. Panginoon, nakikita mo po ang mga kamay na yan. In the name of Jesus. Ori katala mama shandera bahande. Ora bakatala baba bahande. Shekatara baba hande. Lord, kilala mo ang bawat isang naririto. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Bawat kamay na nakataas sa iyo, Panginoon. Alam mo kung anong pangailangan ng bawat isa. Panginoon, dalangin ko sa oras na ito. Hayaan mo po, Panginoon, na ang bawat isa ay hindi na maipagpilitan ng aming mga sarili. Hindi na kami ang makita habang kami namumuhay, Panginoon. Mababa kami ng mababang mababa. Panginoon, mawala na kami sa aming mga sarili. Sa halip, ikaw ang malagay. Ikaw ang makita. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumalaw sa aming mga buhay. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, I release the power of the Holy Spirit. Touch them. Touch them. Touch them right now. In the name of Jesus. Lahat na nangangailangan ng pagbabago sa oras na ito, I declare change. I declare change. I declare change. I declare change in the name of Jesus. Oh, baguhin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa araw na ito, itatatak namin sa aming puso at sa aming isipan. Ikaw na po ang magpatakbo ng buhay namin. Ikaw na po ang maluwalhati sa aming bawat gagawin. Ikaw na po ang maparangalan sa aming mga buhay. Ikaw na po ang mabigyan ng kadakilaan.
Salamat po, Panginoon. Lord, in Jesus' name, I declare your shining glory will shine upon them. In Jesus' name. I declare that your name will be glorified in our body. In Jesus Christ's name. And I declare that your name will be glorified and lifted up as we move and live for your glory alone, oh God. In the name of Jesus. I declare miracles right now in the name of Jesus. I declare healing in Jesus Christ's name. Receive the healing touch of God in the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it in the name of Jesus Christ of Nazareth. I declare the miracle working power of God manifest in your body in Jesus' name. In Jesus' name. I declare in the name of Jesus, even you watching in Jesus' name, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, Rabakata Labahande. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus. Meron na rin dito, wala kang pang tuition fees sa eskwelahan. The Lord is providing your tuition fee right now. Receive it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. You are needing something. Receive your blessing right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. O Diyos, sa oras sa ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng luwalhati, lahat ng karangalan, lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Shall we all lift up our hands unto God? Hallelujah. And shall we shout, all glory, All glory, all honor, all honor, all power, all power, all praises, all praises, all worship, all worship, and all thanksgiving and all things belongs to Jesus Christ. belong And to everybody Jesus Christ. shout!